Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Pasado 3:00 noon ng madaling araw, nang marinig kong magsalita si Lolo sa may likuran ko. Apo, bakit hindi mo ako ginising? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Nagisingin mo ako ng 3:00 para makatulog ka na rin agad. May iniisip pa kasi ako, Lo, kaya hindi pa ako dalawin ng antok. Apo, parang may napanaginipan ako o aurang naramdaman habang tulog. Galing ba dito si Narine, pati na si Clea? Opo, Lo. Kaya pala, aura nga nila ang naramdaman ko. Hindi kasi madilim ang aura nila at hindi rin nakakasakit ng ulo. Kaya sa tingin ko ay mabubuting elemental ang dumaan. Anong sabi nila? Marami po, Lo. Isa na nga roon na hindi natin pwedeng ibalik kay Kitaro ang kapangyarihan niya dahil ibang Kitaro ang magbabalik sa atin. Lumang Kitaro. Iyong panahon bago niya pa tayo makilala. Malalagay lang sa alanganin ang buhay natin kapag ganun. Talaga, Apo? Ano raw ang kailangan nating gawin? Kailangan daw kumuha ng bulaklak ng gunita sa mahiwagang hardin ng medisina. Doon lang meron noon. Mukhang delikado ang lakad na iyon, Apo. Base sa kunot ng noo mo na nakikita ko. Opo, Lo. Tama po kayo. Delikado nga dahil nahahati sa dalawang paksyon ang mga diwata na nagbabantay sa hardin. Hindi rin pwedeng pwersahin o pumatay ng diwata dahil siguradong buong kaharian ng Abalon ang hahanting sa atin. Hayaan mo na, Apo. Matulog ka muna. Ipagpabukas mo na ang pag-iisip. Wala kang magandang maiisip. Ngayong pagod na ang utak mo. Pagpahingahin mo na muna, tapos bukas na umaga, pagtulong-tulungan natin ang pag-iisip. Sige na, pumasok ka na sa loob. Ako na rito. Wika pa ni Lolo at sinunod ko na nga siya. Kinabukasan, pasado 8:00 na ako noong magising. Naabutan ko si Tingting na nakaupo sa sofa katapat ng pinaglagyan namin kay Kitaro. Oh, Kuya Lino, balita ko nagpunta dito ang mga tropa nating elemental. Akala ko hindi mo pa rin sila bati eh. Ano ka, Bating? Wala naman silang kinalaman sa ginawang kasalanan nila, Kitaro. Lumayo lang din ako sa kanila para ipakita sa mayayabang ng mga engkanto na kaya nating lumaban ng tayo lang nang walang tulong ng kahit sinong elemental. Pero ngayon na alam ko na ang buong kwento, muli na natin isasama sa team natin ang mga elemental na narito. Marami akong nalaman kagabi mula sa kanila at sa mga susunod nating lakad, malaki ang maitutulong nila sa atin. Ano raw ang mga nangyayari sa kabilang mundo, Kuya Lino? Sabi ko naman, saglit lang ha, magtitimpla muna ako ng kape. Baka matuyuan ako ng lalamunan sa haba ng kwento eh. Noong makapagtimpla na nga ako ng kape, ay nagsimula na akong magkwento kay Tingting. Wala noon si Lolo Ino at Rosalia dahil naroon sila sa may ilog, naglalaba at nagre-relax na rin kaunti. Matapos kong magkwento kay Tingting, ay sinabi nito, "So, mamayang gabi, Kuya Lino, ay pupunta tayo sa mundo ng mga engkanto?" "Oo, Ting. Baka tayong dalawa lang. Sila Lolo at Rosalia na lang muna ang magbabantay kay Kitaro. Sasamahan naman tayo nila Clea at Rene. Tapos, maiwan din dito si Ringo at Ron para magbantay rin kay Kitaro." "Okay, Kuya Lino, walang problema sa akin. Pero ang tanong, may naisip ka na bang paraan para makakuha tayo ng bulaklak ng gunita nang walang namamatay na diwata?" Sabi ko naman, "Yun nga ang problema natin eh. Wala pa akong maisip. Kaya manahimik ka na muna at sisimulan ko ang pag-iisip ng paraan kung papaano."
Kasi kung hindi tayo makakakuha mamayang gabi, edi maghihintay na naman tayo ng 1 buwan para sa pagbubukas ng portal ng hardin. Okay, edi doon ka muna sa labas, Kuya Lino, tumambay para presko. Mas makakapag-isip ka doon. Wika pa ni Tingting. Kaya dala ang nilalamig na kape ay nagtungo ako sa labas at doon naupo habang nag-iisip. Bago pa magtanghalian ay dumating na sina Loloino at Rosalia. Pasan ni Rosalia ang mga nilabhang damit. Si Loloino naman ay may dalang container ng tubig para sa inumin. Apo, kumusta? Ayos naman, Pulo. Kaso wala pa rin talaga akong maisip na paraan kung paano makakakuha ng bulaklak nang hindi makakapatay ng diwata. Iyon nga rin, Apo, ang pinag-uusapan namin ni Rosalia habang naroon kami sa talon. Heto ang naisip namin, Apo. Puntahan mo ang mga tropa natin doon sa puno ng balete. Tanungin mo sila kung meron ba silang alam na kahinaan, mga pagkukulang sa responsibilidad, o mga napabayaang tungkulin yung mga diwata roon. O kung meron silang alam na lihim ng mga diwata para gamiting pain sa kanila. So ibig mo pong sabihin, Lo, kailangan ko ng impormasyon na pang-blackmail? Oo, Apo. Parang ganun na nga. Tama kayo, Lo. Pwede yun. Sige, pupunta na ako roon. Sabi naman ni Rosalia na naroon lang sa harap nagsasampay ng mga damit. Mahal, mamaya ka na pumunta. Nakasaing na ako. At meron na rin diyang paksiw na isda. Hatid ni Mang Doming. Magtanghalian na muna tayo bago ka umalis. Okay, sige. Hindi na alis nitong kape ang gutom ko eh. Sagot ko naman kay Rosalia. Ano, Kuya Lino? Sasamahan pa kita doon? Tanong naman ni Tingting. Wag na, Ting. Mas kailangan ka dito. Doon naman, siguradong walang masamang mangyayari. Okay. Maiksing sagot pa nito. Matapos makapagsampay ni Rosalia, ay agad na rin naghain sa hapagkainan at sabay-sabay na kaming kumain. Matapos makakain, ay nagpaalam muna ako sa kanila na bababa. Nakakahiya kasing dumalaw sa mga tropang sunog baga. Kung wala man lang akong dalang alak at tabako. Naglakad na nga ako pa ibaba, tapos nagsasakyan na lang ako papunta sa bahaging marami ang kabahayan. Dahil naroon lang kasi ang isang may kalakihang tindahan. Bumili na ako ng isang kahon ng emperador na long neck, tapos 50 pirasong tabako. Sinamahan ko na rin ng malamig na soft drinks, tinapay at palaman para naman pang merienda ng mga kasama ko sa bahay. Matapos makapamili ay dumaan muna ako sa bahay para iwan ang iba kong dala. Nagmerienda na rin muna kami ng tinapay at malamig na coke na halos nagyayelo pa sa lamig noong bilhin ko. Wow, Kuya Lino, napakasarap ng soft drinks, lalo na kung malamig. Wika pa ni Tingting. Si Loloino naman at si Rosalia ay tila may mga bituin sa mga mata sa bawat paglago ng malamig na inumin. Matapos makapagpahinga saglit ay naglagay na ako sa sako ng 2 long neck ng alak at 10 pirasong tabako. Tapos naglakad na ako patungo sa malaking puno ng balete sa unahan. Malayo pa lang ay nararamdaman ko na ang presensya ng 3. Noong makalapit na ako, ay naroon na sila nakatayo malapit sa may puno at napakalapad ng ngiti. Oh, bakit kayo nakaabang sa akin? Hindi ko naman kayo tinatawag at hindi rin kayo ang kailangan kong makausap. Sabi naman ni Rene. Kasi ito si Ringo, ang talas ng pang-amoy, parang aso. Ang sabi niya, may dala ka raw na mabango. Tinignan ko naman ang kapre na si Ringo. Ayun. Wika pa ni Ringo habang nakanguso sa hawak kong sako. Sabi ko naman, nasaan si Clea? Nasa loob, natutulog. Wala naman daw siyang gagawin, kaya natulog muna. Sagot naman ni Rene. Siya ang kailangan ko kaya ako narito. Kapag walang Clea,
walang alak at tabako. Mabilis namang nawala ang tatlo. Pagkalitaw muli sa harapan ko ay bitbit na si Clea nang nakapatiwari. Hawak kasi iyon ni Ringo sa dalawang paa pero tulog pa rin. Kaibigan, heto na ang hanap mong diwatang gala. Akin na ang alak at tabako namin. Natatawa naman ako dahil nagmukhang kidnap victim si Clea sa posisyong nakapatiwari habang hawak pa rin ni Ringo sa paa. E papaano ko makakausap yan? Tulog na tulog. Sabi naman ni Rene, ibaba mo nga kaibigan, ako bahala dyan. Basta na lang binitawan ni Ringo si Clea kaya bumagsak iyon sa lupa. Agad namang itinayo ni Ron. Tapos isang malakas na sampal ang iginawad ni Rene. Bigla namang nagising si Clea at napatayo ng tuwid. Anong nangyari? Nasaan ang mga kalaban? Mabilis na lumapit sa akin si Rene. Lino, ayan na ang diwatang gala mo. Akin na yan. Wika niya pa, sabay abot ng kamay at gusto nang kunin ang dala kong sako. Natatawa naman akong ibinigay iyon dahil sa itsura ni Clea na mukhang lasing at antok na antok ang mga mata. Tapos umupo siya sa lupa ng naka-Indian seat. Clea! Ano ba kasi yun, Lino? Natutulog ang tao eh. Ha? Hindi ka naman tao ah. Oo, pero katutulog ko lang. Bakit ka ba kasi narito? Ang aga-aga pa eh. Maaga? Ilampas na nga ng tanghali? Sa iyo, tanghali. Pero sa amin, gabi pa ito. Clea, mamaya mo na ituloy ang tulog mo. May mahalaga akong itatanong. Kasi may naisip akong paraan para makakuha ng bulaklak nang walang pinapaslang. Ano naman yun? Clea, may alam ka bang mga bagay-bagay o tungkulin ng mga diwata na hindi nila nagawa? O kung meron silang sekreto na magagamit natin bilang pain? Lino naman eh. Alam mo namang diwatang gala ako, di ba? Dito ako sa mundo ng mga tao naggagala. Hindi ako nakikichismis sa Avalon. Kaya nga, late ko nang nalaman ang tungkol sa mga paksyon doon. Diyan ka sa mga tikbalang magtanong. Matulis ang tenga ng mga yan, lalo na sa chismis. Wika pa ni Clea, sabay turo sa tatlo na naroon nakapalibot habang nasa gitna ang alak. Tapos si Ringo naman ay tuloy-tuloy ang hit-hit buga ng tabako. Kaya parang may nagsisiga sa gitna nila. Rene, ano? May alam ba kayo tungkol sa mga diwata? Sabi niya naman nang hindi tumitingin sa akin. Oo naman, si Nashika, jowa ni Kitaro. Ano ka ba naman, Rene? Matagal ko nang alam yun. Eh sinong diwata ba ang tinutukoy mo? Si Diwatang Gala, tibo yan. Sumagot naman si Clea. Hoy, hindi ako tibo no. Hindi ko palang mahanap ang prinsipe na para sa akin. Rene, makinig ka. Si Mitra tsaka si Sidhi ang tinutukoy ko. Ah, yung mga siga ba na iyon? Si Mitra, wala akong eksaktong chika doon. Dahil pumapatol iyon sa kahit sinong opisyal ng mga kawal. Kay Sidhi, meron tayong solidong impormasyon doon. Jowa yun ang Tito Rigor ko at may anak sila. Ha? Talaga? Ano yung Tito Rigor mo? Tikbalang din? Hindi, Lino. Tipaklong siya. Isang malaking tipaklong. Malamang, tikbalang din. Tito ko nga, di ba? Kakamot-kamot naman ako ng ulo dahil nakita kong nasa ikalawang long neck na sila agad. Kaya wala na sa ayos kausap. Uy, Rene, umayos ka nga muna. Kailangan ko ng patunay na may relasyon sila Sidhi at ang Tito Rigor mo. Iyon ang magagamit natin para matulungan natin si Kitaro nang hindi tayo papatay ng diwata. Ganito lang kasimple yun, Lino. Sabihin mo lang kay Sidhi na alam mo na may anak siya sa isang tikbalang. Kapag hindi naniwala, sabihin mong isusumbong mo sa hari ang kinaroroonan ni Troy. Iyon ang pangalan ng anak nila. Nasaan yung tao iyon ngayon at narito naninirahan sa mundo ng mga tao. Kinupkup din iyon ng mag-asawang tao. Kaya namumuhay ang bata ng normal at walang alam sa nakatago niyang mga kakayahan. Ah, talaga?
Saan nakatira ang Troy na iyon? Tanong ko pang muli kay Rene. Pasensya na, Lino, ha? May sinumpaan kaming pangako sa pamilya namin na walang ibang makakaalam sa kinaroroonan ng batang iyon para sa kanyang kaligtasan. Pero kung darating ang panahon na buhay mo na ang nakataya, sasabihin ko sa iyo siyempre kung saan. Sabi ko naman, paano kung humingi ng patunay si Sidhi kung totoong may alam ako sa anak niya? Simple lang ulit, Lino. Sabihin mo may hawak kang mahiwagang salamin kung saan makikita siya, si Tito Rigor at si Troy na magkakasama. Iyong katulad ng mga nakadisplay sa bahay ng mga pangkaraniwang tao. Ibig mo bang sabihin may picture frame silang tatlo? Oo, Lino. Sapat na iyon para maniwala sa iyo si Sidhi na tunay ang iyong nalalaman. Sabi naman ni Ringo, Paring Rene, marami ka nang sinabi kay Lino. Baka pwedeng padagdagan pa ng 2 bote itong may kulay na tubig. Ano ka ba, Ringo? Alak ang tawag dyan. Wika pa ni Rene. Oo, alam ko, nakalimutan ko lang. Sagot naman ni Ringo. Sabi ko naman, sige, uuwi na ako. Kung gusto niyo pa ng alak, sumunod sa akin ang isa sa inyo. Bibigyan ko kayo sa bahay. Pero huwag kayong magpapakita sa kahit sinong tao, ha. Muli namang nagsalita si Ringo. Tsaka tabako na rin, kaibigan, ha. Oo na. Sagot ko pa, tapos iniwan ko na sila. Pagkabalik ko sa bahay ay 4:00 na pasado ng hapon. Napakabilis talaga lumipas ng oras kapag naroon ako sa teritoryo ng mga tropang sunog baga. Pagkapasok ko sa bahay ay nagsalita si Lolo Ino. Apo, may kailangan yata sa'yo si Ron. Nariyan nakatayo sa may puno sa unan eh. Sumilip naman si Rosalia at Tingting sa labas. Wala naman ah. Wika pa ni Rosalia. Sabi ko naman, nagpapadagdag ng tubig raw na may kulay tsaka tabako. Wika ko pa at naglagay na ako uli ng 2 longnek ng alak sa sako at 10 pirasong tabako. Iniabot ko iyon sa labas ng gate, tapos agad namang kinuha ni Ron at nawala na rin agad. Oh, Apo, may nakuha ka bang impormasyon sa mga tropa mo sa Balete? Opo, Lo. Si Sidhi ay may anak sa tsuhin rin eh. Bawal daw iyon dahil mababang uri ng nilalang ang turing nila sa mga tikbalang, lalo kung walang posisyon sa kaharian. Isa sa pinakamataas na posisyon ng mga diwata ang maging tagabantay ng hardin ng medisina. Kaya hindi sila pwede magkaroon ng ugnayan. Meron ka na palang pang blackmail, Apo. Oo nga po, Lo. Sana umepekto. Pumasok na muna ako sa loob ng kwarto ko para magpahinga. Magiging mahaba kasi ang gabi ko sa kinagabihan dahil sa lakad ko sa kaharian ng Avalon. Bago ako pumasok ay nagsalita naman si Tingting. Kuya Lino, isasama mo ba ako mamayang gabi? Oo, Ting. Iiwan na lang muna natin dito si Ron at Ringo. Tayo nila rin at Clea ang pupunta. Sige, Kuya Lino, iidlip na rin muna ako saglit. Sagot naman ni Tingting. Pagkapasok ko sa kwarto ay agad namang sumunod si Rosalia. Dahan-dahan itong naglalakad papalapit sa akin habang may kakaibang pungay ang pagkakatitig ng mga mata na tila merong gustong ipahiwatig. Dahil sa naging karanasan ko na madakip ni Alessandra, ay doon ko na-realize na dapat pinapahalagahan ang bawat oras at pagkakataon na kasama ang taong mahal natin. Ipadama sa kanila ang pagmamahal at huwag pagdadamutan ng kalinga dahil hindi natin alam, maaaring kapiling pa natin sila ngayon pero bukas ay hindi na. Kaya naipangako ko sa aking sarili na hanggat may maayos na pagkakataon ay ipaparamdam ko kay Rosalia ang aking buong pagmamahal at nag-aalab na damdamin. Agad ko na siyang niyakap pagkalapit at ipinadama ang nagliliyab kong pag-ibig. Matapos mapagod ay mahimbing na akong nakatulog.
Nagising ako ng pasado 7:00 ng gabi. Ako na lang mag-isa roon sa kwarto, kaya lumabas na lang din ako. Naabutan kong punong-puno ng usok ang buong bahay. Tapos naririnig kong umuubo si Rosalia. "Mahal, anong nangyayari?" Tanong ko pa rito. Wala naman. Nagluluto lang ako ng tinapahang isda. Nagpabili kasi ng isda si Lolo Ino mo. Bakit ganyan kausok? Ang sabi ni Lolo mo, pausukan daw eh. Mabilis naman ako lumapit sa kanya doon sa lutuang kahoy. Tapos binawasan ko ang mga nakalagay na bunot ng nyug. "Mahal, kaunting usok lang ha. May baga pa rin dapat kaunti para maluto ng maayos yung isda." Pagkatingin ko sa kanya ay namamaga ang mga mata at nagluluha dahil sa uso. Gusto kong tumawa sa aking nakikita, pero pinigilan ko na lang din. Baka kasi magalit, hirap na nga siya sa pagluluto. "Mahal, maghilamos ka na muna roon. Tapos doon ka na muna sa labas tumambay para mabawasan ang hapdi sa mata mo. Ako na ang bahala dito." Uwika ko pa at agad niya naman akong sinunod. Noong mapakalma ko na ang usok, ay pumunta na ako sa sala. Sabi naman ni Tingting, "Mabuti Kuya Lino at gumising ka na. Akala ko, suffocation ang ikamamatay ni Kitaro eh. Dahil hanggang dito sa sala, umaabot ang usok." Bakit yun naman kasi pinabayaan si Rosalia doon? Alam nyo namang hindi pa yan sanay sa ganyang pagluluto. Sabi niya, siya na raw bahala eh. Kaya niya na raw. Kaya hinayaan ko na lang din. Hindi ko rin naman pwedeng maiwan dito si Kitaro. Kumusta na nga pala ang kalagayan ni Kitaro? Heto, pabalik-balik pa rin ang lagnat. Yung mga sugat niya naman ay unti-unti nang natutuyo dahil sa dinikdik na pinisilin na inilagay ni Lolo Ino. Ayos yan. Kapag natuyo na ang mga sugat niya, titigil na rin ang pagpapabalik-balik ng lagnat. Kuya Lino, maghapunan na tayo. Nagugutom na ako eh. Di sige, tara na pala. Ikaw Lo, hindi ka pa sasabay? Tanong ko pa kay Lolo na naroon sa labas, nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan niyang duwende habang nagtatabako. Sige apo, mauna na kayo. Ako na lang muna ang magbabantay kay Kitaro. Sagot niya naman. Sobrang na-enjoy ko ang aming hapunan dahil sinabawang matambaka iyon na may dahon ng malunggay. Tapos sausawan na bagoong isda na may kalamansi at siling labuyo. Meron din kasi kaming inihaw na isda. Kaya isa sa pinakamasarap naming hapunan iyon. Ipinabili raw iyon ni Lolo kay Alfred. Dumaan daw kasi sina Alfred at Mira noong bago bumaba upang magpunta sa bayan. Kaya nagpasabay na sila ng pagpapabili ng isdang pangulam. Matapos makakain, ay nagsimula na si Tingting sa paghahasa ng kanyang itak. 2 itak iyong kanyang hinahanda. Sinabi ko kasi na huwag magdadala ng baril para hindi makabulabog ng ibang mga elemento. Kuya Lino, ayos na ito. Pakiorasyonan na para siguradong tatalab sa mga elemental na makakaharap natin sa loob. Inorasyonan ko na nga iyon at nilagyan na rin ng kaunting kuryente mula sa kyanite. Noong damputin iyon ni Tingting, ay bigla niya iyong nabitawan. Kuya Lino, bakit may kuryente? Nilagyan ko kaunti, Ting, para may kapangyarihan din ang itak mo. Papaano ko yan magagamit kung hindi ko naman mahawakan? Kaya mo yan, Ting. Tiisin mo lang ang sakit, masasanay ka rin. Hanggang sa magiging baliwala na sa'yo ang kuryenteng nariyan. Huwika ko pa sa kanya at lumabas na ako ng bahay. Nakita ko si Tingting na tila humahawak sa mainit na tubig. Dadampian ng isang daliri tapos iaatras agad. Tapos muli na namang hahawakan. Apo, anong nangyayari dyan kay Tingting? Bakit hindi niya mahawakan ang kanyang itak? Nilagyan ko po kasi ng kaunting kuryente, Lo, para may kaunting kapangyarihan din. Apo,
Mag-iingat kayo sa lakad nyo ha. Kung may sapat lang akong lakas para maglakbay pa sa kabilang mundo, ay sasama talaga ako. Wag na po, Lo. Mas kailangan kayo rito. Hindi naman pwedeng mag-isa lang dito si Rosalia na magbabantay kay Kitaro. Kasama niyo rin po si Ringo at Ron na magbabantay. Si Clea lang at si Rene ang makakasama namin sa pagpunta sa Avalon. Tatango-tango naman si Lolo habang nakarelax ang pagkakaupo sa upuan sa labas. Dahil sa medyo maaga pa naman, kaya nagpaalam muna ako kay Rosalia na doon muna ako sa kwarto namin upang magdebosyon para sa aking sariling puder. Kapag sinasabi ko iyon sa kanya, ay hindi din naman siya pumapasok ng silid hanggat hindi ako natatapos. Pasado 11:00 ay lumabas na ako ng silid. Ibang-iba talaga ang pakiramdam kapag galing sa pagdidebosyon at kahit kalahating oras na meditation. Tila ba fresh ang utak at malinaw ang pananaw sa mga bagay-bagay. Nakabihis na rin ako noon na pangbakbakan. Cargo pants na dark color, fit na sando at may nakasapaw na jacket sa pang-ibabaw, tapos tactical boots. Para kahit anong matapakan ay hindi tatagos sa paa. Lahat ng kailangan ko ay nasa bulsa ko na rin. Pagkalabas ko ay nakaredy na rin pala si Tingting. Pero naroon siya sa sofa, nakapahiga ang pagkakasandal. Ano Ting, ready ka na? Kanina pa Kuya Lino, ikaw na lang ang hinihintay ko eh. Kuya Lino, ano bang mga nilalang ang maaari nating makalaban doon? Noong una kong punta roon, may nakalaban akong 2 malalaking nilalang. Para silang pinagsamang baboy at unggoy ang itsura. Malalakas lang sila at malalaki. Pero kung sa kapangyarihan, ay wala naman akong maramdaman na mataas na antas mula sa kanila. Mga pangkaraniwang nilalang nang din sa mundo ng mga engkanto. Pero yun nga lang, kailangan din natin mag-ingat sa kanila dahil kumakain sila ng tao. Ha? Talaga Kuya Lino? Oo eh. Yun ang naaalala kong sabi nila. Tao raw pagkain. Wika pa nila noong nakita nila ako. Ano pa Kuya Lino? Wala na akong ibang nakaengkwentro doon eh. Dahil noong papabalik, si Kitaro at Nashka na ang naglabas sa akin. Nagsalita naman mula sa labas ng bahay si Lolo Ino. Apo! Lumabas na kayo dyan. Narito na ang mga tropa natin. Pagkalabas ko, ay nasa loob na ng bakuran ng 4. Si Clea naman ay nasa anyong diwata. Maging ang suot niya ay pangdiwata talaga. Iyon bang dahon na iba-iba ang kulay? Nakita kong sisilip-silip naman si Rene at Ron sa harapan ni Clea. Hoy! Kayong dalawa! Anong sinisilip-silip niyo sa dibdib ko? Sabi naman ni Rene. Tinitignan lang namin kung may suot ka bang bra, katulad ng sa mga tao. Tsaka, paanong hindi nalalaglag yung mga dahon na suot mo? Wala namang tali. Nagtaray naman si Clea. Isa pa ha, na pag-usapan natin ang suot ko? Makakatikim na talaga kayo sa akin. Talaga? Wika naman ni Ron. Ibig ko sabihin, masasaktan kayo sa akin. Anong tikim pa ba ang iniisip mo ron? Galit na wika pa ni Clea. Kakamot-kamot naman si Ron na napahiya. Sabi ko naman, bakit ba kasi ganyan ang suot mo Clea? Mas okay na yung suot mo dati na parang brown na leather. Pangdigmaan talaga ang dating. Sumagot naman si Clea. Yun nga Lino eh. Kapag iyon ang suot ko, iisipin ng mga diwata na makakakita sa akin na naroon ako para makipaglaban sa kanila o manlalaban kung sakaling may humuli sa akin mula sa hukbo ng kaharian. Kaya ganito lang dapat ang suot. Mukhang diwatang nagagala lang ang itsura. Yun pala yun. Makinig kayo. Ako, si Tingting, ikaw Clea, tapos ikaw Rene, ang makakasama ko sa pagpunta sa hardin. Kayo naman Ringo at Ron, maiwan kayo dito sa bahay ha. Magbabantay kayo. Diyan lang kayo sa unahan. At siguraduhin hindi tayo masasalisihan ng mga aswang
o kahit sinong mga kalaban. May regalo ako uli na alak sa inyo bukas kapag nagtagumpay ang lakad nating ito. Tumango naman ang dalawa at biglang nawala. Pero ramdam ko pa rin ang aura nila na magkahiwalay. Nasa harapan banda si Ron, tapos sa likuran naman ng bahay si Ringo. Tara na, Clea. Wika ko pa. Di tara na. Doon tayo gagawa ng portal sa mismong puno na tinitirhan namin para mas madali. Okay. Wika ko pa at sabay-sabay na kaming naglakad papunta sa kinaroroonan ng puno ng balete. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 189. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga announcement, shoutout at pasasalamat. Gusto ko po munang ipaalam sa lahat na iyong mga kwento nating mahahaba o series ay meron pong playlist. Minsan po kasi mahirap hanapin ang kasunod na part, lalo at paiba-iba ang design ng cover at hindi rin magkakasunod na araw ang pag-a-upload. Meron pong playlist ha, iyong Aswang Killer, mga kwento ni Babaylang Rico, Lagim at Teknolohiya ni Exy, Birador na pinagbibidahan ni Rafael. Siya nga po pala, ang karugtong ng Birador ay iyong kwentong Bangkilanon Hunters. May playlist na rin po ang Revolusyon. Sana ay masubaybayan nyo rin iyon. Bukwan lang iyon ha, at wala ng karugtong. Ang dulo noon ay part 59 lang, wala ng kasunod. Ibig sabihin, malapit na ang pagtatapos noon. Sana ay mapakinggan nyo dahil ako na mismo ang magsasabing maganda ang kwentong iyon, lalo kung mapapakinggan nyo ng naka-playlist dahil sunod-sunod. Naroon ang aksyon, drama, horror na may kasamang exorcism, pati pakikipaglaban sa mga extraterrestrial. Siksik sa labanan na pinaghalo ang modern technology at ancient powers, kaya magaling talaga ang pagkakagawa at pagkakanarrate noon. Sana po ay inyong mapakinggan ng buo. Uulitin ko lang po ha, may playlist na iyon at malapit na ang finale. Magtungo na po tayo sa ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na natin si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa inyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling. Naway bigyan din kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan ng ating poong may kapal. Pinapasalamatan din natin si Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan. Ingat po kayo lagi dyan ma'am ha, at naway ilayo rin kayo sa sakit. Salamat din po kina Ma'am Bernadette Arcalas ng Cooks Island, kay Ma'am Alma A. Rosales at kay Ma'am Lynn Gentilizo ng Saudi. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel at ginagawa nating pagtulong sa mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga current channel members na nag-join sa pamamagitan ng pagpindot sa join button sa tabi ng ating channel name dito sa YouTube. Hi po sa inyong lahat at salamat po kina Anthony Artisano, Jovi Taghap, Maria Victoria, Kevin Nang, Georgina Bati, Rose Halandumon, Senya Hikom Luquias, Lito Bueno, Lou Kira, Click and Collect Manila, Sarjane Katsdorms, Christine Olson, Liay Estoque, Celsa Escartin, Yam in Japan, Jesmar Ocampo, at kay Dean Ciudadano. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilani Fernandez, at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo
na mag-like and follow sa ating Facebook page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Active na rin po ang page na iyon at meron na iyong mga upload na horror stories araw-araw, kaya pwede rin kayo makinig doon. Last but not the least, pinapasalamatan ko rin kayong lahat na mga regular listeners ng ating dalawang horror channels. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo at ang Kwentong Aswang Comics. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa parehong channel ha. Pwede nyo na rin idagdag sa inyong pinakikinggan ang ating love story channel na ang pangalan naman noon ay Problema at Payong Kaibigan. Pero para lang po yun sa mga matured mag-isip ha at mahihilig rin sa kwentong pag-ibig. Kung hindi nyo naman trip ang mga ganong kwento, wag na lang po. Ayos lang din naman. Sana po ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses na nagsasalita. Karamihan kasi ng mga mahabang series natin ay ipinapagawa ko sa ating mga guest narrator. Pero syempre, ang Aswang Killer, Lihim ng Medalyon at Kwento ni Babaylang Rico ay ako pa rin ang magnanarrate noon, pati na iyong mga single stories. Balikan nyo rin po sana ang mga luma nating video, iyong mga na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na sa mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy nyong suporta sa ating mga channels. Naway sa araw-araw nyong pagtambay sa YouTube ay kasama ang ating channel sa inyong dinadalaw. Kahit ako na ang huli niyong papakinggan, ay ayos pa rin iyon para sa akin. Masaya na ako doon at ipinagpapasalamat ko na ng malaki. Naway pagpalain kayong lahat ng ating puong may kapal at bigyan palagi ng malusog na pangangatawan. Magsama-sama po tayong muli sa iba pang mga paparating nating kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.